Hello, kamusta ka? Wala akong intro sa video na to pero meron akong short message para magpalakas ng loob mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag kang ma-pressure kung yung mga kakilala mo is may trending videos na nakastart na madami ng videos, madami ng view and all that thing. Hayaan mo sila, mag-focus sa sarili mo kasi ikaw talaga ang magmamatter dito. Huwag kang ma-pressure kung wala ka pang magandang camera na pang-vlog. Kasi ang sinasabi ko, depende talaga yun sa content na laman ng videos mo, bakit ka panonoorin. At kailangan mo lang talagang magsimula para gumaling ka. Actually, kahit nag-warm up ka pa lang, nag-practice ka pa lang, tiyagaan mo na makagawa ng 35 videos. And then, after that, na magawa mo yung 35 videos, saka mo i-assess ang sarili mo kung kumusta yung progress mo. Practice, practice, practice. Hindi tayo nagsimula na magaling tayo. Gumaling tayo dahil sa mga ups and downs, sa mga trial and errors, and sa mga failures na nakakasalubong natin along the way. Pero ang gusto ko lang na lumakas ang loob mo kasi meron tayong goal, di ba? Bakit gusto mo talaga pasukin ang mundo ng vlogging? Kumbaga may kagustuhan ka talaga na dapat natin yan i-focus, dapat natin yan i-work out, dapat natin na pagbigyan ng tuon. So, no pressure, okay? Dapat happy ka lang sa ginagawa mo. Kasi pag pressured ka, malalaman yan sa content mo, maririnig yan sa boses mo, at sa facial expression mo. Dapat happy lang. Kasi, papanoorin ka ng tao. Ayaw mo naman na panoorin ka na kabado, worried. Okay? Short video lang, sana na-lighten up yung pakiramdam mo and nakatulong sa'yo yung short message ko. Nagtataka ka ba kung bakit walang nanonood sa video mo? Kasi ang tatandaan mo kapag gumagawa ka ng content is dapat goal mo din na huwag masayang yung oras ng mga manonood sa'yo. So, kailangan mo talaga siyang paghandaan. Before ka mag-film, dapat alam mo na yung topic mo, alam mo na yung thumbnail, alam mo na yung tags, alam mo na yung descriptions. Isulat mo na siya para yung continuity ng pagbigay mo ng information ay tuloy-tuloy at wala kang hang air, walang mga isa pa sigurong reason ba't hindi sila nanonood sa mga videos mo. Doon yung sa thumbnail mo. Yung thumbnail mo kasi is yun yung nagpo-promote noong video mo mismo. Kung ang isang packaging ng halimbawa tinapay, kung hindi mo gusto ang itsura ng packaging ng tinapay, di ba hindi mo bibilhin? So, talagang aralin mo kung paano gumawa ng catchy na thumbnail, nakaka-curious na thumbnail. Huwag masyadong magulong thumbnail para i-click nila yung video mo. Kasi doon lang talaga siya pwede mag-start na curious sila, ano kaya yung pwedeng mapanood dun sa video, ba't ang ganda ng thumbnail? So, kailangan mo ding aralin ang paggawa ng mga simpleng thumbnail. Practicing mo lang kasi ma-appreciate mo na mas kaunti ang letters na nandoon, mas magandang tingnan, mas simple, mas parang eleganteng tingnan, pwedeng may mag-click sa video mo. Kasi kung maganda naman yung laman ng video mo, pero hindi ganun kagandahan or hindi striking yung thumbnail, makaka-apekto talaga yun at walang nanonood sa mga videos mo. Although napakaganda ng content na pinaghirapan mo ng 10 minutes or 12 minutes man na content yan, depende yan sa packaging or dun sa thumbnail, sa nakikita ng tao. Kaya siguro walang nanonood sa video mo kasi hindi sila nakaka-relate. Halimbawa, ito yung pinaka nasaktan ako, di ba? Halimbawa, nagmukbang ako, hindi naman ako artista. Sino makaka-relate sa pag-mukbang ko? Hindi naman ako interesanteng tao kasi hindi naman ako sikat, hindi naman ako artista talaga. So, sinong manonood doon sa mukbang na ginagawa ko? So, wala talagang manonood. Kumbaga, baka sayangin ko lang yung oras ng mga manonood dahil sa paggawa ko ng content. Imagine, bumili pa ako ng, ano bang favorite na pagkain ko? Favorite ko yung hipon, yung crab. Yung ganun. Nagsayang ako ng, di ba? So, kailangan i-consider mo. Dapat nakaka-relate yung manonood talaga doon sa video na in-upload mo. So, wag kang magtaka, bakit walang nanonood?
So, kailangan mo rin kasi i-consider kung ano ang iisipin ng mga manonood sa video mo bago mo ito gawin. So, kailangan mo talaga siyang pag-isipan. Kasi mag-i-invest ka ng oras, mag-i-invest kayo ng food, mag-i-invest ka ng time. Magpapagod ka mag-edit. Pero, ang katapusan pala, wala namang makaka-appreciate, walang makaka-relate, walang manunood. So, again, kumusta yung ads na revenue mo in a month? So, bababa siya. So, kailangan strategy talaga. Dahil napag-usapan yung strategy, every time nag-upload ka ng content mo, i-promote mo sa lahat ng social media platform na meron ka. I-promote mo sa My Day, i-promote mo sa wall mo, i-promote mo sa mga buy and sell group na madaming members, 200 members pataas, o madaming makakakita nung link na pinasa mo or nang pinost mo. Sa mga YouTube community buy and sell group, may mga ganun kasi, yung mga supporter ng mga small YouTuber. So, baka naman makarelate sila doon sa ipopost mo na video doon sa buy and sell group. Makakagain ng watchers yun, makakagain yun ng mga subscribers. And kung nakaka-relate sila sa mga ina-upload mong video, pwedeng mag-stay sila sa YouTube channel mo, mag-comment, mag-like. So, lagyan mo ng advertising side talaga and strategy. Everyday mong ipopost yan. Kasi, hindi nga tayo sikat. So, kailangan magbigay tayo ng extra effort para mas madaming marating yung videos natin. And, time will come kapag oras naman na kailangan na talagang mag-viral. Kasi nga, di ba, na-appreciate ng mga unang nanood yung video mo. In the long run, may makaka-appreciate. And kapag the right time na para mag-viral, mag-viral yan. So, content talaga. Ang mahalaga, ha? Kasi para dun sa long-term goal natin. Pero dahil nga nag-a-advertise pa lang tayo, aralin mo yung magandang thumbnail and all that thing. Okay, ito na yung bonus tip. Mahalaga kasi yung unang 30 seconds ng intro ng video mo. Kasi kung hindi na sila interesado, dun pa lang sa first 30 seconds ng intro mo, hindi na tatapusin yung video mo kahit nasa bandang kalagitnaan o nasa bandang 4 minutes yung pinakamagandang content talaga. So, aralin mo din kung paano mo gagawa ng super catchy first 30 second talaga ng video mo. Kasi yun yung iwasan mo talaga na boring kasi hindi nila tatapusin talaga. So, sayang yung ginawa mong content. So, in that sense, mababawasan talaga ang manonood sa video mo dahil boring yung intro or yung simula ng video. Kung nagustuhan mo yung video, please mag-subscribe ka, pa-like na din, and pa-leave ng comment. Bye!